正的，我操！ Breaking news mga kabayan, pinakasentrong syudad ng Russia inatake ng Ukraine. Ito na ang pinakamalawak na pag-atake ng Ukraine sa Russia gamit ang nasa 200 attack drone. Moscow Oil Refinery, nawasak Russia Missile Defense. Sa halip na drone ang tinamaan, mismong side tank ang winasak. Pilipinas, binigyan na ng notice ang Japan na simulan na agad ang pagkonstruksyon ng 5 bagong 97-meter Magbanwa class multi-role response vessel. Ang tanong, kailan ang delivery? Panoorin ang buong video. Philippine Coast Guard makakatanggap rin ng 3 pang barko mula naman sa Amerika. Wow na wow! Pinakabagong barko ng Philippine Navy na ginagawa sa Indonesia malapit ng mabuo. Landing Dock 603, may habang 124 na metro, ay nakatakdang ilunsad ngayong buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan. Dahil sa pagpasok ng mga barko ng China sa karagatan ng Batanes, Philippine Coast Guard, Philippine Navy at US Coast Guard sabay nagpatrol sa baybay ng Cagayan. Taiwan Coast Guard hinabol at pinalayas ang mga barko ng China sa kanilang katubigan. US, gamit lamang ang kanilang mga unmanned aerial vehicle. Napasok nito at nalusutan ang mga Russian air defense system. Tinamaan ng Ukraine one-way attack drone ang Moscow Oil Refinery. Maliban pa dito, sa halip na drone ang tamaan, ang Russian surface-to-air missile ay tinamaan ang malaking tangke o silo ng Moscow Oil Refinery. Dati, sabi ng iba hindi kayang malusutan ang Russia. Pero ito na ngayon ang patunay na kahit ang Russia ay walang kakayahan na pigilan ang malaking banta na dala ng mga unmanned aerial system ng Ukraine. Allez, oui. Пиздец, кушали, дом. Что там? Базука спортная. Mana lagi basuka soy. Good news mga kabayan, dahil ang Department of Transportation ay nagbigay na ng opisyal na notice sa Mitsubishi Shipbuilding Company Limited ng bansang Japan na simulan na ang paggawa ng 5 karagdagang barko para sa Philippine Coast Guard. Nakasaad sa sulat na binigyan nito ng direktiba ang nasabing Japanese company na agad nang immobilize ang mga tauhan, kagamitan at mga materyales at iba pang kailangan upang simulan na ang konstruksyon ng 5 pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang unang barko ay dapat ma-deliver ng Japan sa Pilipinas sa taong 2027 at ang natitirang 4 pa ay sa taong 2028 hanggang sa taong 2029. Ito ay magbibigay sa Pilipinas ng 7 97-meter Magbanwa class multi-role response vessel sa hinaharap. Alam naman natin na ang Japan pagdating sa paggawa ng mga barko, mabilis pero di kalidad. Patunay lamang na tuloy-tuloy ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas at Japan. Hindi lang yan mga kabayan, dahil ang Philippine Coast Guard ay makakatanggap din ng 3 barko mula sa Amerika. Kaya't kung dumadami na ang barko ng Philippine Navy, parami din ang mga barko ng Philippine Coast Guard para matugunan ang malawakang pagpapatrol sa West Philippine Sea at iba pang mahalagang katubigan ng Pilipinas. Sa katunayan, 4 na araw nang nagsasagawa ng Maritime Cooperative Activity ang Pilipinas at Amerika sa Cagayan kasama ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at US Coast Guard. Ang Maritime Cooperative Activity ay nangyari matapos mamonitor ng Pilipinas ang paglapit ng mga barko ng China sa gawing Batanes. The participation of the Coast Guard vessels and the naval assets highlights the whole of government approach in addressing maritime challenges. So, yung mga participating partners natin dito, they have brought unique capabilities combining law enforcement, safety, security, and of course, defense expertise. Update lang tayo mga kabayan sa 2 malalaking barkong binili ng Pilipinas sa Indonesia. Ang Landing Dock 603 ay malaki na ang progress kung ikukumpara natin dati. Halos mabuo na ang isa sa 2 landing dock na in-order ng Philippine Navy sa PT PAL, Indonesia. Ito ay may haba na 124 na metro. Inaaasahan na ang opisyal na paglunsad nito ngayong ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Posibleng agad namang masisimula ang paggawa ng Landing Dock 604 sa lalong madaling panahon. Armed Forces of the Philippines
Philippines Modernization Program umaarangkada. Taiwan Coast Guard matapang na hinabol at pinaalis sa kanilang katubigan ang walang pangalan at hindi rehistradong Chinese fishing vessel na iligal na nangingisda sa loob ng katubigan ng Taiwan. Ganito kastrikto at katapang ang mga otoridad ng Taiwan laban sa China. Hindi rin nakalusot ang isang Chinese survey vessel ng China nang makita ito ng Taiwan Coast Guard. Hinabol at malakas na hinamon sa radyo ang iligal na presensya nito sa loob ng katubigan ng Taiwan. Aktual na video, panoorin. 进入我方水域，已违反国际法规定，影响我国海域秩序及安全，请立即转向，请立即转向，尽速离开我方水域。海海和平攸关全球经济的稳定及科技产业的命脉，一旦发生冲突，你方将会受到世界的制裁。海上稳定才能确保你们的国家发展，请为台海和平审慎行动。Listen up, Xiangyang Hong 22. This is Taiwan's waters. This is not your waters. You don't belong here. Turn around and leave now. Nitong ika-17 naman ng Hunyo taong kasalukuyan, nagsagawa ng live fire exercise ang Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Force sa Camarines Sur bilang bahagi ng Exercise Kasangga 2026. Ito ay isang coastal defense live fire drill na nagpapakita ng koordinasyon sa land, air at maritime domain. Ginamit sa drill ang M113A2 Armored Personnel Carrier, V150 Armored Vehicle, 105mm Artillery, isang Andrada class patrol vessel ng Philippine Navy. Ito ay para palakasin ang territorial defense capabilities at interoperability. Sa pagitan ng dalawang hukbo, ang Exercise Kasangga 2026 ay nagsimula noong Mayo 2025 at takakdang matapos ngayong ika-19 ng Hunyo taong kasalukuyan. Laban Pinas.